Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago natin tunguhin ang ating balitaan ay syempre bilang bahagi po ng mandato ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ay patuloy po tayong nakatutok sa interes po ng ating mga kababayang Overseas Filipino Workers o OFWs. Lalong-lalo na ang ating mga kababayan na ngayon ay nasa Middle East dahil alam naman natin na ongoing pa rin ang tensyon sa pagitan ng pinagsamang puwersa ng Estados Unidos at Israel kontra Iran. At isa po sa mga sinasabing apektado nga po dito ay ang bansang Saudi Arabia, kaya naman po minarapat po namin na imbitahan muli dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ang isa pong Filipino nurse na nasa Saudi Arabia, walang iba kundi si Sir Arlene Navarro. Sir Arlene, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hi, good afternoon, Steph, and good morning dito sa Saudi Arabia. It's just 8 o'clock here in Saudi Arabia. Maraming salamat Sir Arlene sa pagsama niyo po dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po ang lahat, saang area po kayo diyan sa Saudi Arabia? Andito ako ngayon sa Dammam. Mga nearby areas niya ay Al-Khobar, Sayhat, Katif. So, dito ako ngayon sa Dammam. At yun nga po, kaugnay po ng paksa po natin sa araw na ito ay kumusta po ang inyong kasalukuyang kalagayan dyan sa Dammam sa Saudi Arabia sa gitna ng tumitinding tensyon dyan sa gitnang silangan? Well, so far, Steph, tahimik naman dito sa Saudi. Walang mga tensyon na nararamdaman. Merong mga nangyari in the past days na isolated cases naman, pero it's well controlled sa Ras Tanura area, I think. Pero yun ay isolated, as I have told you. And then, normal ang buhay namin dito. Nagtatrabaho, bahay. Yun lang, medyo dapat vigilant ang mga OFW dito sa Eastern Province. Walang masyadong labas-labas sa mga malls and after work, talagang mas diretsyo na lang sa bahay. Although nabanggit niyo po na normal lang ang inyong sitwasyon diyan sa gawing Eastern Province ng Saudi Arabia, meron po ba at least na naging pagbabago sa seguridad? Although syempre sabi niyo nga po ay hindi masyadong ramdam diyan yung tension. Ang gobyerno ng Saudi Arabia regarding sa seguridad is nakatutok sila. Pinangangalagaan yung security and safety dito. And ramdam namin yung seguridad na binibigay ng Saudi Arabia. But then,
hindi mo makikita physically dito sa kalye, wala kang makikitang gano'n na tipong may mga checkpoints, wala. It's just a normal days. Kaya parang wala kang panic na mararamdaman sa lahat. Pero meron po bang mga abiso, no, o paalala po na ibinigay sa inyo ng local, at least ng local authorities po, no, tungkol sa kaligtasan po ninyo at marahil ng ating mga kababayan diyan sa inyong area? Yes, yun nga. Regarding the safety and security, sa government side, diretso yung pagbibigay nila ng mga messages sa sa aming by text. Nagme-message sila regarding yung update na nangyayari, pero in a sense na hindi magpapanik yung tao, na it's well controlled. Pagdating naman dito sa ating MWO and OWA, diretso din naman yung kanilang pagbibigay ng mga serbisyo sa ating mga OFWs. Ito yung mga routine. Diretso pa rin yung mga routine activities ng ating MWO, tulad ng mga operations nila na routine, contract processing, provision of welfare services sa ating mga OFWs. Diretso yan. Mga legal assistance, like labor assistance para sa mga unclaimed benefits and salaries. May mga lawyer po silang binibigay para dyan. Nag-a-accommodate din sila sa mga shelter kung kailangan ng mga OFWs. Regarding dito sa war, yung mga wala pa namang binibigay na alert level. Ang Saudi Arabia, even yung ating DFA pagdating sa Saudi, pero maraming advisories ang ating embassy na dapat maging vigilant ang ating mga OFWs, kasi ito naman ang kailangan gawin namin dito. Yung WhatsApp channel, meron din namang binigay ang ating embassy, yung Philippine Embassy Riyadh, may WhatsApp channel na i-share ko sa iyo ngayon. If you would like to share it also, it's almost 50,000 na yung mga nandun na mga OFWs na patuloy na nakakakuha ng mga updates regarding dito sa nangyayari sa Saudi Arabia. Even the cancellation of flights, medyo erratic yung schedules. May mga OFWs na nagpa-schedule ng flight and then maka-cancel and then rebooking again. Talagang erratic, but alam nyo yun, naintindihan naman ng mga OFWs, kasi nga, kesa naman maging delikado yung buhay nila, so tanggap nila yon na napapalitan yung mga flight schedules nila. Kasi nakakancel yon kasi dadaan siya sa UAE, Dubai, Qatar, Kuwait at Bahrain sa airspace, kaya sarado pa yon hanggang ngayon. So most of the flights ay nangyayari sa Riyadh and Jeddah. So doon lang, wala dito sa amin hanggang ngayon. So ang tendency ng mga OFWs, magbabayland papunta sa Riyadh or magpa-flight papuntang Jeddah. So that's the option. Pero still, marami pa ring mga nakakansela na mga flights. Continuous din naman yung mga tao sa pag-report sa kanilang mga trabaho, and there's no any disruption. Walang naapektuhan sa trabaho nila. That's it so far, Ma'am Steph. Bukod dun sa mga advisories, no, through the WhatsApp channel ng ating Philippine Embassy sa Riyadh na yan pinapakita natin, no, sa ating screen, ay ano pa po yung mga paggabay po, no, o tulong, no, na kanila pong kumbaga inihahanda po, no, na ibigay na naire-relay naman po, no, sa ating Filipino community? So far dun sila nagbibigay sa WhatsApp channel, and then meron din naman sila sa Facebook na mga advisories.
Pero kasi ang nakikita ko is nakadepende pa sa ngayon yung kanilang pagbibigay ng advisory sa Pilipinas, kung ano yung binibigay na advisory, kasi wala pa naman tayo talagang alert level dito Mm. sa Saudi Arabia. So kahit sila, yung ating MWO dito and OWA, mas marami silang ginagawa ngayon sa mga routine programs and projects nila na ina-accomplish sa ngayon. Wala pang masyado regarding dito sa nangyayari kasi wala naman talaga dapat ikabahala pa ang ating mga OFWs dito. Tulad namin, still pare-pareho lang, walang nabago sa routine. So yeah, ganun lang. Samantala, Sir Arlene, kumusta naman po ang inyong communication sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas sa gitna nga po no, ng ganyang klaseng sitwasyon sa Middle East? Of course, hindi mo maiaalis yung mga pag-aalala ng ating family sa Pilipinas kasi let's face it, the news, yung mga nakikita sa news ay talagang nakikita natin yung mga nangyayari sa UAE, sa Bahrain, Qatar, Kuwait. Mm-mm. But then, wala namang masyadong nakikita about the Saudi Arabia. Iniisip nila kapag Middle East, it's Saudi Arabia. So, yun ang mga pag-aalala ng ating mga pamilya sa Pilipinas. Akala nila Saudi Arabia yung nangyayari. But then, malaki kasi ang Middle East. So, ang Saudi Arabia ay isa sa mga bansa nito na masasabi natin na continuous ang pagbibigay ng seguridad ng gobyerno ng Saudi Arabia. Kaya dapat walang ipag-alala sa ngayon ang atin o ang aming mga pamilya na nasa Pilipinas. Siguro, constant communication is really important. Wag na muna silang masyadong mag-depend sa mga balita na nakikita kasi mas lalong siguro mas nagpapanik yung family namin sa Pilipinas than us. So, mas okay na ibigay yung tamang impormasyon through us sa aming mga family. Nandiyan naman yung FB, ang messenger natin, kahit anong source of communication, nasa sa ating mga OFWs, aming mga OFWs, kung paano namin ibibigay ang tamang impormasyon sa aming pamilya. Kami mismo ang dapat magbigay at hindi sila dapat dumepende sa kung anong nakikita at napapakinggan sa mga balita. Tama naman po kayo dyan, no, Sir Arlene, kasi kayo yung may first-hand information dahil kayo po, no, ang kumbaga nandun mismo sa lugar. Pero Sir Arlene, no, kung sakasakali man po, no, ano po ang mga paghahandang ginagawa niyo po, no, o maging ng mga kakilala niyo pa pong Pilipino diyan sa inyong area sakali man na wag naman po sana na lumala ang sitwasyon sa Middle East? Well, nung unang araw na nagkaroon ng balita niyan, siguro 1 week na, di ba? So, nung urang araw yan, well, sa akin, nag-post na rin ako para sa ating mga OFWs na yung maghanda ng kanilang go bag, yung emergency bags, na napakahalaga naman. Hindi lang dahil sa war or kung ano man mangyayari. It's also about the disaster or any emergency. It's part of the emergency response na magkaroon ang bawat OFWs ng go bag, kumpleto, especially yung kanilang mga dokumento na mahalaga ay kailangan nakatago na para isang bit-bit na lang yon. Pag dadalhin nila at kukuhanin na lang agad. Andun yung mga basic necessities na kailangan. Also, nakita ko rin at naobserbahan karamihan sa mga nanditong OFWs na kasama ang kanilang family as part of their emergency measure, hindi naman nag-panic buying pero namili na sila, nag-groceries na sila ng mga basic necessities like water, rice. Kasi let's face it, hindi natin alam, baka biglang tumaas ang presyo nito
So, meron na ring mga OFWs, especially kasama yung family and mga anak nila, na talagang at least nagkaroon na ng stocks ng kanilang basic necessities. Ganon din kami. Meron din kaming mga ginawang ganong measure para at least ready kung ano man yung mangyari. At bago ko po kayo pakawalan, Sir Arlene, siyempre nakikinig sa atin at nanonood sa atin ang ating mga kababayan na kumbaga hindi lamang diyan, no, hindi lamang sa ibang bansa kundi maging dito sa Pilipinas. Ano po ba ang inyong mensahe una muna sa mga kumbaga may mga mahal sa buhay dito, no, na nandyan sa Saudi Arabia, at syempre para naman po, no, isa naman pong mensahe rin para sa ating mga kababayan na nandyan din naman, no, sa Saudi Arabia. Go ahead po, Sir Arlene. Yeah, una-una po sa lahat, yung ating mga pamilya na nasa Pilipinas, kung ang inyong anak, asawa, or kung kamag-anak ay nandito sa Saudi Arabia, wag po kayong mag-alala. Nasa mabuti po kaming kalagayan, safe and secured ng Saudi government. Tungkol naman po sa mga OFWs na ang pamilya ay nandun sa UAE, Kuwait, or Bahrain, ipagdasal po natin na sana matapos na yung mga pangyayaring ito at bumalik na sa normal at magkaroon ng talagang peace talk at negotiation na maayos para walang madamay na mga individual pa na hindi naman walang kaalam-alam tungkol sa mga nangyayari. Para naman po sa ating mga OFWs na nandito sa Saudi Arabia, let's all be safe and secured. Tayo po lahat ang gumawa kung paano natin masisecure ang ating mga sarili. Alam po natin na walang nangyayari pa dito sa Saudi Arabia. Isolated cases ito at hindi natin ni minsan nararamdaman. Siguro yung mga malapit na nandoon naramdaman nila, pero pinatigil na sila sa kanilang mga trabaho. Doon sa mga malalayo at nakikita kung anong mga nangyayari, don't panic. Isipin po lagi natin yung kasiguruhan ng ating safety. Again, go bag is very important. Mag-stock ng at least basic commodities natin sa bahay. And let's keep on praying kahit walang nangyayari dito sa Saudi Arabia. Ipagdasal po natin yung mga karatig bansa natin, and especially also dito sa Saudi Arabia, na walang mangyaring anuman kung ano yung nangyayari sa mga karatig bansa. Mahalaga po yung pagdadasal. Wala pong magagawa ngayon na iba, at mas kakapitan natin ang ating mga prayers sa mga nangyayari ngayon sa mundo. And keep on reaching our family. Tayo po ang magbibigay ng tamang impormasyon sa ating pamilya sa Pilipinas at walang iba. Bigyan po natin sila ng kasiguruhan na tayo ay safe and secured. Salamat po. With that, maraming salamat Sir Arlene sa pagsama niyo po dito sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at stay safe po. Thank you, Ma'am Steph. Bye. At ating nakasama ang isa pong Filipino nurse sa Saudi Arabia. Walang iba kundi si Sir Arlene Navarro. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pamamahagi ng tulong sa mga Pilipino, partikular sa mga senior citizen, anuman ang kanilang pampulitikang
paninindigan. Sa kanyang vlog, binigyang diin ng Pangulo na hindi dapat gamitin sa pamumulitika ang anumang aid programs ng gobyerno. Tinukoy nito ang mga umiiral na polisiya gaya ng mga gabay sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government para ipagbawal ang nakagawian. Samantala, pinag-aaralan ng gobyerno ang pag-digitize sa pamahagi ng ayuda. Sa distribution naman, pinapag-usapan na ang pag-digitize ng proseso. Baka pwedeng GCash. May ibang mga LGU na gaya ng Makati na sinusubukan na ang ganitong sistema. Dapat tignan pa rin ng mga local government unit ang modelong ito. Aralin ang sistema at unti-unting maimplementa. Basta sa national government nang galing yan, mabilis na. Hindi ka na kailangan makinig sa mahabang speech ng mga politiko. Ipinagutos naman ni Pangulong Marcos sa Philippine Statistics Authority o PSA na simplehan at madaliin ang pagproseso ng civil registry documents, partikular ang pagtatama sa birth certificates. Sa kanyang vlog, tinugunan ng Pangulo ang mga concern at suhestyon ng publiko kaugnay sa mga hamon sa pagkuha ng identification documents, lalo na ang kabilang sa mga mahihirap na walang primary government IDs. Tinukoy ni Pangulong Marcos ang nagpapatuloy na pagsisikap ng pamahalaan para mapabuti ang digital services sa bansa, partikular ang pagpapatupad ng eGov app, ang one-stop shop mobile platform na nagpapagaan ng transaksyon sa iba't ibang government agencies. Kung tutuusin, marami na tayong serbisyo sa eGov na kailangan lang fully ma-integrate sa workflow ng iba't ibang opisina. We need to be open in integrating so our digitization program can succeed. But having said that, kailangan natin intindihin na ang physical appearance sa ibang proseso ay hindi natin maisawalang bahala para hindi tayo malusutan ng fraudulent birth registration. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, unang batch ng mga OFW mula UAE nakauwi na sa bansa. Persian Gulf at Strait of Hormuz idineklara ng War Risk Operations Area. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Balik bansa na ang nasa 33 overseas Filipino worker na sumailalim sa repatriation buhat sa United Arab Emirates. Ito'y kasunod pa rin na nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng US, Israel at Iran sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Migrant Workers, lumapag ang Emirates Airlines flight na EKK 334 sa Ninoy Aquino International Airport na NAIA Terminal 3 dakong alas 9:59 kagabi. Kabilang sa 33 umuwi ay ang 4 na menor de edad, gayon din ang isa sa 2 na paulat na nasugatan. Personal sila sinalubong nila Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka at Overseas Workers Welfare Administration Chief Patricia Ibon Kaunan. Samantala, kinumpirma ni Kakdaka na idineklara na rin nila bilang War Risk Operations Area ang Persian Gulf at ang Strait of Hormuz. Dahil dito pinapayuhan ng lahat ng mga Pinoy seafarer na iwasan ang paglalayag sa mga nabanggit na lugar dahil sa taas ng peligro maaari nilang kaharapin. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, hinihikayat ng isang Pilipinong guro sa United Arab Emirates na kasabay ng patuloy na pagbabantay sa kalagayan ng mga Pilipino sa naturang bansa ay siguruhin din na tama at hindi exaggerated ang maibabalita ng mga mamahayag. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Rabdan Academy Assistant Professor Dr. Rex Bacara na siya ay nakatanggap ng balita mula sa isang kaanak na nagdeklara ang UAE ng giyera ngunit wala itong katotohanan. Pagbibigay diin ni Dr. Bacara, protektado sila ng UAE government mula nang magumpisa ang tensyon sa gitnang silangan. Inilarawan din ni Dr. Bacara ang mga hakbang ng UAE government tulad ng information dissemination nito na top-notch. Avoid exaggeration, at least confirm, okay? Kasi kami dito nakatira dito sa UN. I've been here for 20 years already. Of course, this is new to us. Kasi
sanay kami dito sa peace, sanay kami dito na walang tension na ganito. And the reality is, yes, there is tension, but we are properly informed and protected, and the safety measures in the UAE, top-notch talaga, sa totoo lang. Kaya nga, nakakapag-mall kami, hindi na, at of course, being cautious about it. Rabdan Academy Assistant Professor Dr. Rex Bacara. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, likas lamang na takot at pangamba ang dulot ng panganib mula sa sigalot o giyera, lalo na sa ating mga kababayang overseas Filipino worker o OFW na nasa Middle East. Paliwanag ni Archer Santillan, registered psychometrician at OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, maaaring maiwasan ang ganitong mga nararamdaman sa pamagitan ng emotion disengagement. Ibig sabihin, sa maikling panahon ay maaaring mawala ang mga negatibong emosyon kung ilalayo ang sarili sa mga bagay na nagsasanhi nito. Aniya, kung masyado kasing dinaramdam ang mga emosyong ito ay posibleng magsanhi ng anxiety at depression sa katagalan. So hindi natin talaga maitatanggi kasi kahit ang wife ko minsan parang nagsasabi siya sa akin kasi sasabihin niya sa akin, Daddy, baka kailangan na nating umuwi ng Pilipinas, ligtas pa ba tayo dito, yung mga anak natin. So hindi natin maitatanggi, no, na nagdudulot talaga ng takot at pangamba sa pamilya kung ano man yung nangyayari sa iyo. So sa isang pag-aaral, no, merong lumalabas na yung salitang emotion disengagement. Yung emotion disengagement na yan na tinatawag natin, sa maikling panahon, ito ay maaaring makatulong sa atin upang mabawasan ang stress, no, na kinakaharap natin. Halimbawa, emotionally exhausted ka na dahil sa mga balitang nakikita mo, naririnig mo. Minsan may mga pagkakataon na ang gagawin mo, mag-deactivate ka muna ng Facebook mo kasi ayaw mo makakita ng mga fake news. O kaya naman, emotionally mag-disengage ka in terms of para makapag-focus ka doon sa mga bagay na mas mahalaga, no, kaysa sa nangyayari sa iyo ngayon. So, makita din natin na bagamat sa maikling panahon nakatutulong yung emotional disengagement para maiwasan natin ito, in long-term mental health stability naman ng pagka masyado natin ginagamit o masyado tayong disengage with our emotion, ito ay maaari naman ng magdulot ng anxiety and depression. So in short term, minsan, maganda rin na mag-disengage ka muna. Lalo ngayon, usong-uso yung mga fake news sa Facebook, yung takot, masyadong nandiyan, no, nakikita natin. So, nakikita natin na in short term nakakatulong yun. Pero pag tinabi naman natin, no, Steph, na sinabi mo na, how about our long-term mental stability? Pag masyado tayong engaged dan, doon naman na siya nagkakaroon ng anxiety at depression na nakaka-experience. Lalo doon sa mga area na talagang nakikita nila yung interceptor, naririnig nila yung bombahan, no, naririnig nila yung sirena sa buong lugar. So, talagang makikita natin na hindi madali, no, yung kinakaharap ng mga kababayan natin ngayon, lalong-lalo na dito sa Middle East. Archer Santillan, registered psychometrician at OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, bagamat karaniwang post-traumatic stress disorder o PTSD ang mental health condition na nabubuo sa mga individual na lantad sa giyera, mainam pa rin na huwag mag-self-diagnose. Ito ang binigyang diin ni Archer Santillan, registered psychometrician at OFW sa Riyadh, Saudi Arabia, sa panayam ng programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service. Mahalaga kasi aniyang masuri muna ng eksperto ang individual bago tukuyin na meron itong PTSD. Ilan sa mga sintomas ng PTSD ang mga sumusunod. Hindi makontrol ang pagkabalisa dahil bumabalik sa isipan ang mga traumatic experience. Pagkakaroon ng bangungot at dapat nararanasan ang mga sintomas ng mahigit sa isang buwan.
the normal diagnosis when we talk about war, no, laging yan yung unang pumapasok talaga sa atin, tinatawag na post-traumatic stress disorder. But always remember, when we always in our discipline, we don't always say na we do the self-diagnosis, no, kasi merong tinitignan ang mga eksperto bago makita kung totoong nakararanas na tayo ng post-traumatic stress disorder. Pero of course, nakikita talaga natin na may mga trauma, no, na nakikita. So, totoong mangyari ito at magdulot ng PTSD, lalong-lalo na sa mga lugar na higit na naapektuhan ng gyera at nakaririnig, no, ng mga malalakas na sirena na naghuhudyat na may matinding sakunang mangyayari sa isang lugar. Aktual na nakikita yung mga missiles at drones sa himpapawid o aktual na bombahan, no, na nakikita nila. Ilan sa mga sintomas dito, halimbawa, matapos silang maka-witness ng mga ganung bagay, ay mayroong intrusion, no? Yan ay ayon sa ating DSM-5. Very clear ang DSM-5 yan. Ito yung mga involuntary, no, na nagiging balisaak ka dahil paulit-ulit na lumalabas sa iyong isipan o sumasagi sa iyong isipan yung mga traumatic events na nakita mo. Naroon din yung binabangungot ka, no? Natutulog ka, nagigising ka sa gabi kasi akala mo meron pa ring ganitong nangyayari sa iyong paligid. And at the same time, ang primary na tinitignan natin dito is yung flashbacks, yung paulit-ulit na nangyayari yung mga bagay na ito. Upang masabi na ito ay PTSD, dapat din makita natin na ito ay nararanasan ng isang tao ng higit sa isang buwan. Okay. Malinaw, no, yung sinasabi ng DSM-5 dyan, dapat higit sa isang buwan. So, sa ganitong panahon, ito ang gusto ko ding idagdag, no, sa mga kababayan natin. Kasi ito lately may naibigay akong seminar sa mga OFW, yung about sa emotional resilience. Ito yung pagkakataon na sinusubukan nating mag-bounce back pa rin despite doon sa nangyayari sa atin. Kung saan sisikapin natin na makapag-adapt pa rin sa pagbabago, sa kahirapan na pinagdadaanan natin, at sa pagsisikap natin ng kakayahan na makabuo, no, ng kapasidad na kayanin yung anumang bagay, no, na nangyayari sa ating paligid. At mahalaga na i-practice din natin ito araw-araw kahit pa unti-unti, mahirap man, no, sa pinagdadaanan natin sa ngayon. Archer Santillan, registered psychometrician at OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na sa New York para sa partisipasyon nito sa special session ng United Nations General Assembly at dadaluhan pang international meetings. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Nasa New York na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga aktibidad na lalahukan sa UN General Assembly at gagawing partisipasyon sa iba pang international meetings. Dumating ang Pangulo ng pasado alas 2 ng hapon, local time, at pasado alas 2 naman ng madaling araw, oras sa Pilipinas. Lunes, March 9. Lumapag ang sinasakyang eroplano ng Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos sa Newmark Liberty International Airport. Kasama ng Pangulo sa delegasyon para sa kanyang working visit sina First Lady Liza Marcos, ganoon din si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, DMW Secretary Hans Leo Kakdak at Secretary Carlito Galvez Jr., ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Bahagi din sa entourage ng Pangulo sina PCO Acting Secretary Dave Gomez. 2 araw mananatili sa New York ang Pangulo na kung saan ay inaasahang magsasalita ito sa special session ng UN General Assembly. Ilang mga issue ang tatalakayin ng Chief Executive, kasama na rito ang panawagan ng kapayapaan sa gitnang silangan. Bahagi din ng 2-day working visit ng Presidente ang pakikipagpulong sa ilang mga negosyante na nakabase sa New York. Nakarating na kaninang 2:45 p.m. local time si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang unang ginang Liza Marcos at iba pang delegado ng Pilipinas para sa working visit ng Pangulo sa Amerika para sa UN Security Council. Nagulat mula sa New York City para sa partisipasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa UN General Assembly, Alvin Baltazar para sa Bagong Pilipinas, Radyo Publiko.
barkada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, bumuo ng isang task force ang Bureau of Customs upang tutukan ang importasyon ng langis sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East na nakakaapekto sa supply ng langis. Sa ilalim ng BOC Oil Task Force, 3 ang magiging tungkulin nito. Una ay ang reporting ng pagdagsa ng mga imported na langis sa mga pantalan. Ikalawa ay ang humiling ng karagdagang impormasyon mula sa mga stakeholders upang alamin ang kanilang inventaryo at magpadala ng mga paalala sa pamamagitan ng letters of authority upang inspeksyonin ang mga oil depot at storages. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng tagapagsalita ng Bureau of Customs na si Attorney Chris Bendijo na ang gagawing inspeksyon sa mga oil depot ay kinakailangan para malaman ang inventaryo ng mga oil companies at kung may nagaganap na hoarding na posibleng pagmulan ng price manipulation sa langis. Ayon pa kay Attorney Bendijo, kapag napatunayan ang hoarding activities o nagkaroon ng price manipulation ay kanila itong ilalapit sa mga kinaukulang ahensya katulad na lamang ng Department of Trade and Industry. In this instance, specifically for the task force, the mission order and the letter of authority will be limited to looking at the inventory and oil supply level only. So we will be cross-matching the report from our district collectors as to the importation of oil, the volume thereof, versus what is being reported by our stakeholders and our physical inspection of the same. So with that, we are able to determine if there is still supply of oil coming from importations. We are also able to determine if there are hoardings being done, if there is artificial manipulation of the variables in our economy, so that we can, the appropriate agency can make the appropriate action. BOC spokesperson, Attorney Chris Bendijo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, pinal nang maituturing ang ilabas na ruling ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC na nagpapatibay sa ibinaba ng Pre-Trial Chamber noong January 26, 2026 na nagbabasura sa mosyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palayain na ito. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ng ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres na bagaman pinal na ang desisyon ng korte ay may isinasagawa pa ring hiwalay na review ang korte hinggil dito. Bukod dito ay may isinasagawa rin aniya na separate review ang ICC sa mga detainee nito. Ayon pa kay Attorney Andres, ang mga review na ito ay tanda ng pagsunod ng ICC sa due process at patunay na mayroong isinasagawang internal checks and balances ang ICC na bahagi ng kanilang rules of procedures. So you can actually see here that there are actually internal checks and balances within the ICC itself as to the detention of a person. That's why no one can actually accuse the ICC of not giving due process because it always gives due process to any detainee. Actually, it's a requirement. So there's a review every 120 days. And then there's the annual review, and it's actually, all of these are requirements by the ICC rules of procedure. Kinig ni ICC accredited lawyer na si Attorney Gilbert Andres. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, diretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga MSME sa rehiyon 2 kumita ng mahigit 3.3 milyong piso sa National Trade Fair sa Metro Manila. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dumanon itinasurok 3.3 million pesos tibirok dagiti micro, small and medium enterprises when MSMEs ti Region 2 iti limaal daw a National Trade Fair iti Metro Manila. Wagas para kadagiti negosyante dagiti lokal a produkto tinaangay a trade fair iti mega trade halls ti SM Mega Mall tapno maadaan da pa iti nalawlaw a merkado iti tulong mutten ti Department of Trade and Industry wenno DTI Region 2. Naamuan manipo iti DTI ang imato pa iti engagement dagiti MSME kadagiti institutional buyer, retailer, consolidator, karama dagiti specialty shop owner. Namnamaan na malaksi diti trade fair, regular pay amang supply dagitoy kadagiti lakoda, manipo diti processed food and beverages, agingga iti home decor, ken karama dagiti craft goods, mangipakpakita laeng ti kinasagana ken kabaelanda a makigidan iti sabalipay a rehiyon. Saan laeng nga direct sales dapayen dagiti saritaan para iti kolaborasyon iti masangwanan karaman ti merchandising partnerships ken cross-regional product placements. Manipod iti syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucan Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Fire incident sa rehiyon Cordillera tumaas. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Ngimato ti kaso ti uram ti Rehiyon Cordillera itangatawen no idilig iti 2025 iti bulan iti Enero ken Pebrero. Sigon kani Bureau of Fire Protection Cordillera, Operations Chief Fire Superintendent Catherine Albino, dumanon iti 80 kat mga kaso iti uram iti nailista itangatawen no sa dino duwa nga individual iti pimusay bayat maysa iti nadangran. Daytoy kat nangat-ngaton no idilig iti upangapulo kat siya mga fire incidents iti 2025. Imbinglay ni Fire Superintendent Albino adumanon iti 40 kat talong forest can grass fires iti rehiyon iti nailistada iti bulan iti Enero ken Pebrero. Kaduan nakalista iti nasaw nga kaso ket iti probinsya ti Benguet adubanon iti 20 kat maysa. Nasa una nga iti panagsagirilyo iti kangurunan nga gapuanan iti non-structural fires iti katawen. Sumaruno iti open flame manipod iti panagdalos iti talon ken panagkaingin. Kabayatan na dumanon mat iti 42 iti nailista nga structural fires iti panagbaybay iti panagluto electric ignition caused by arcing ken electrical ignition caused by loose connection iti kungranaan agapuanan iti uram itangatawen. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, Catanduanes State University magpapatupad ng Energy Conservation Protocols at Flexible Learning tuwing Biyernes at Sabado. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Nagpautob nin Energy Conservation Protocols as in Flexible Learning ang Catanduanes State University poon ngunya na aldaw Marso 9, 2026. Basado sa memorandum na pinirmahan ni University President Dr. Gemma Acedo, inikatakod kan Memorandum Circular No. 114 Series of 2026 ni President Ferdinand Marcos Jr. katakod kan pagtitipid sa enerhiya huli sa naglalangkaw na gasto sa kuryente asin gasolina. Sa irarom kan patakaran, pigsugo ang gabos na opisina na bawasan nin 10 to 20% ang konsumo nin kuryente asin gasolina asin ipautob ang mga lakdang arog kan tamang paggamit nin aircon, pagadan sa mga daipiagamit na kagamitan asin paglimita sa mga opisyal na biyahe. Tuyong Biyernes, makondusir nin klase sa alternative learning modes ang mga paratukdo asin mga work from home. Mantang ang non-teaching personnel ang may 4 na aldaw na on-site work, poon Lunes hasta Webes asin work from home tuyong Biyernes. Mapadagos man ang mga aktibidad na nangangaipon in physical na presensya arog kan clinical duties, OJT, practicum asin ROTC sessions.
Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. DOST Secretary Solidum hinikayat ang lahat ng lokal na pamahalaan sa Iloilo na lumahok sa gaganaping nationwide earthquake drill sa Marso 12. Narito si Janelle Baclay para sa balita. Ginainganyo ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. ang tanan nga sektor lakip na mga LGUs kag institusyon nga suportahan ang hiwaton nga nationwide earthquake drill sa Marso 12. Ginpahayag sang Tiglikom nga ang pagpasangkad sang awareness ang pumuluyo sa pagpanghanda sa linog ang dapat nga mapadayon. Hindi malipod isa ang Western Visayas sa may maragtas sa diin nagluntad ang isa sa pinakabaskog nga linog sa pungsod kag diri man nahamtang ang active West Panay Fault bagay nga dapat handaan ang The Big One. Sa nagligad nga simana nagbatyagan man ang magnitude 4.8 nga linog nga nagtayog sa pila ka lugar sa Panay. Bagay nga kinahanglanon mangin alerto sa tanan nga panahon. Paagi sa pagpakigbayan sa earthquake drill, mapasanyog ang response batok sa posibleng kalitan sang linog kag mapaganhagan man ang damage labi na sa kabuhi sang pumuluyo. Ikan sa Iloilo para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao. Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 11 hinikayat ang responsableng pagmimina sa lalawigan ng Davao de Oro. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Gihangyo sa Department of Environment and Natural Resources o DENR 11 ang padayong kooperasyon sa mga lokal nga panggamahanan o komunidad aron nga masiguro ang responsableng pagmina ug pagpanalipod sa kinayahan sa probinsya sa Davao de Oro. Sa iyang mensahe isip keynote speaker ato sa selebrasyon sa 28th founding anniversary sa Davao de Oro ug 19th Bulawan Festival kahapon sa Capitol Grounds sa lungsod sa Nabunturan, giingon ni DENR 11 Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan nga ang tinuod nga Bulawan sa Davao de Oro di lamang ang mineral nga anaa ilawom sa yuta, kundi ang mga katawhan sa probinsya nga nagpakita og resilience, pagkahiusa og determinasyon sa padayong pagpalambo sa probinsya. Gipasabot niini nga dako ang natabang sa mining industry sa paghatag og panginabuhian sa libuan ka mga pamilya sa probinsya apan kinahanglan nga masiguro nga ang tanang operasyon na isubay sa mga balaod nga alang sa pagprotekta sa kinayahan ug kaayuhan sa komunidad. Gipaabot usab sa DENR nga nagpadayon ang ilahang pagigtambayayong sa mga lokal nga panggamahanan alang sa mga programa sama sa reforestation ubos sa Enhanced National Greening Program, kampanya batok illegal logging ug pagmonitor sa mga small-scale mining sites sa probinsya. Mato ni Dumagan, ang tinuod nga kauswagan di lamang masukod sa ekonomiya kundi pati na ang pagkonserba sa kinaiyahan ug sa maayong pagdumala sa mga natural resources alang sa umaabot nga mga henerasyon. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadakuin na natin ang Butuan, dalawang nesting site ng Philippine Eagle na naidiskubre sa gubat ng Gigagit, Surigao del Norte. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano. Philippine Eagle Foundation o gagamhanang lokal sa Gigakit, Surigao del Norte gilusad ang programang Wildlife is Here in Gigakit. Kini human madiskubrihan og makumpirma ang nesting site sa Philippine Eagle sa kalasangan nga bahin dito sa lungsod sa Gigakit. Usa sa nesting site nakita ibabaw sa tagungtungan tree apan abandonado na kini. Samtang usa ka aktibong nesting site ang usab nakita usa lang ka kilometro ang gilayon gikan sa nahiunang nesting site ug kini anaa gihapon ibabaw sa tagungtungan tree.
Gideklara kini karong nesting zone para maprotektahan gumikan kay nag-atubang kini sa seryosong hulga sa dokumentong illegal logging, charcoal production, agricultural land clearing, plantation expansion ug hunting sa di kalayo ang lugar. Sa tabang sa Indigenous Forest Guards sa Pamanwa Ancestral Domain, kauban ang Gigakit Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO. Ingon man ang DNR Senro Tubod, hugtanong ipatuman ang community-based conservation efforts para maprotektuhan kini nga critical Philippine eagle breeding area ug mapreserba ang nahibiling forest ecosystems sa lungsod sa Gigakit. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin na natin ang Marawi. Mga pamilyang nag-aayuno sa Ramadan nakatanggap ng ayudang bigas mula sa PSWDO Lanao del Sur. Narito ang kabuang ulat ni Malik Mambuay. Miyamagay Provincial Social Welfare and Development Office o na PSWDO sa hanggang sa 10 kilo margas kung mani pamilya ko sabad ang mga munisipyo sa Lanao del Sur apad ko slasla ko bulan Ramadan. So mga munisipyo lagi na buri po subuntong bubong maging agutaguluan inigulalaneran ang kaya panaguntaman o notiran mamo ko panduan o gobernador sa Lanao Asia Maminta Labombit Adyong Jr. Yan kaya panaguntaman na pwede ako kalalaman na programa umando na mataling umaso sa Lanao lalulan Ramadan. So paganiya kining gulalanan sang kaya panaguntaman na piaguluanan o PSWDO head siya Munay Maadyong. Pinalamatan ibay Munay masubang official sa mga munisipalitianan kung gupiran na gusto akyat tinutano sa mapya kinitadyo kinipamgan sang koto mga pamumugayan kung mga pamilya slas-las ang kaya bulan Ramadan. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Narito na ang ating segmentong Balitang Negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Mas higit na umasa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lokal na capital markets noong nakarang taon dahilan para umabot sa record ang kabuang gross borrowings ng pamahalaan kahit bumaba ang pangungutang sa international markets upang maiwasan ang currency risk. Batay sa datos ng Bureau of the Treasury o BTR, umakyat sa 2.65 trillion pesos ang kabuang hiniram ng pamahalaan mula Enero hanggang Disyembre, mas mataas ng 3.5% mula 2.56 trillion pesos noong nakarang taon. Lumobo ng halos 10% ang domestic financing sa 2.11 trillion pesos na pinangunahan ng fixed rate treasury bonds na nagambag ng 1.23 trillion. Muling inilunsad ang fixed rate treasury notes at nakalikom ng 300 billion pesos noong Abril. Bumaba naman ang kita mula sa retail treasury bonds sa 425.6 billion pesos kumpara sa 584.8 billion noong 2024. Dahil dito, nabawasan ang pangangailangan sa mas mahal at pabago-bagong foreign markets. Bumagsak ng 15% ang external borrowings sa 543.2 billion habang ang global bond issuances ay lumiit sa 192 billion pesos. Pinalaki ng fiscal deficit na umabot sa 1.58 trillion pesos ang pangungutang, bahagyang lumampas sa target.
Gayunman, bumuti ang deficit to GDP ratio sa 5.63%. Nakapagtala ng 4.45 trillion pesos sa revenue collections, ngunit kinapos dahil sa 136.8 billion pesos na shortfall sa buwis. Umabot naman sa 6.03 trillion pesos ang paggasta, pinalobo ng 13% pagtaas sa interest payments. Lumit ang primary deficit sa 712.7 billion pesos, habang ang net financing ay nasa 1.5 trillion pesos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas sa bagong record ang foreign exchange reserves ng Pilipinas noong Pebrero matapos mapunan ng pagtaas ng halaga ng ginto ang pagbaba ng foreign investments sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, umakyat ng $105 million ang gross international reserves o GIR sa 112.72 billion pesos or rather dollars, ang ikalimang pagtaas sa nakalipas na 6 na buwan at bahagyang mas mataas kaysa sa dating record noong September 2024. Pinakamalaking ambag ang gold reserves na tumaas ng $2.4 billion o 11.6% tungo sa record na $23.1 billion. Halos 8% ang itinaas ng presyo ng ginto sa pandaigdigang merkado dahil sa paglipat ng mga investor sa safe haven assets matapos ang panibagong tensyon sa Iran at ilang bahagi ng Middle East. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, nagsisilbing mahalagang panangga ang mataas na GIR upang protektahan ang piso at magbigay ng ammunition para sa posibleng interbensyon ng BSP. Nabalanse ng pagtaas sa ginto ang $2.737 billion na pagbaba sa foreign investments na bumagsak sa $85.65 billion dahil sa global market volatility mula sa tensyon sa Iran, Greenland at Venezuela. Katumbas ng 7.5 buwan ng imports ang kasalukuyang GIR, malayo sa international standard na 3 hanggang 4 na buwan. Sinabi ni Ricafort na pinatitibay ng mataas na reserves ang external position ng bansa at sinusuportan ang investment grade credit ratings nito. Dagdag niya, nananatiling matatag ang structural inflows tulad ng OFW remittances, BPO earnings at record tourism revenues na tumulong magpaliit sa trade deficit na $49.1 billion noong 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalagpasan ng Pilipinas ang China bilang pinakamalaking merkado ng Brazil para sa produktong baboy, habang patuloy na umaasa ang bansa sa pag-angkat upang matugunan ang malakas na demand sa kabila ng kakulangan sa lokal na produksyon. Ayon sa United States Department of Agriculture o USDA, umabot sa 433,595 metric tons ang pork exports ng Brazil sa Pilipinas noong 2025, dahilan para tumaas sa 25.3% ang market share ng bansa mula 18% noong nakaraang taon. Bumagsak naman ang China sa ikalawang pwesto matapos bumaba sa 175,600 metric tons ang kanilang pag-angkat, katumbas ng 10.2% ng kabuang pork exports ng Brazil. Sinabi ng USDA na patuloy na bumababa ang importasyon ng China habang nakababawi ang kanilang hog industry mula sa African Swine Fever o ASF. Sa Pilipinas, nananatiling mataas ang pag-angkat dahil sa mga hamon sa lokal na produksyon. Ipinakita ng datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na umabot sa 8.79
na milyong ulo ang hog inventory noong 2025, malayo pa rin sa 14 million bago tumama ang ASF. Aktibo pa rin ang ASF sa 14 na barangay sa 5 probinsya. Iniulat ng Bureau of Animal Industry na umabot sa 851,760 metric tons ang pork imports noong 2025, tumaas ng 16%. Noong Enero pa lamang, 74,791 metric tons na ang pumasok, halos kalahati mula sa Brazil. Inaasahan ng USDA na tataas pa ng 7% ang pork exports ng Brazil ngayong taon dahil sa matatag na demand mula sa Pilipinas. ASF-free ang Brazil mula 1988 kaya nananatili itong pangunahing supplier. Umabot sa 143,842 metric tons ang kabuang meat imports noong Enero, mas mataas ng 4% kumpara noong isang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling babaguhin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang panukalang provisional fare increase kasunod ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, ang naunang rekomendasyon ay nakabatay sa diesel na nasa 60 pesos kada litro. Ngunit dahil may ulat ng umaabot sa 80 pesos ang presyo, tiyak na mas mataas na dagdag pamasahe ang ihahain. Kasabay nito, inihahanda na rin ng LTFRB ang rollout ng fuel subsidy program para sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan. May kabuang 2.5 billion pesos ang pondo kung saan 1.3 billion ang nakalaan para sa mga unit na sakop ng LTFRB. Tinatayang 256,000 public utility vehicles o PUV operators at drivers, kabilang ang jeepney, UV Express Taxi at Transport Network Vehicle Service or TNVS ang makatatanggap ng ayuda. Posibleng umabot sa 10,500 pesos ang matatanggap ng modern jeepneys at humigit kumulang 5,000 para sa traditional jeepneys. Nakikipag-ugnayan na ang LTFRB sa Land Bank para sa pamamahagi ng subsidy cards na magagamit sa mga partner gas stations. Target ng ahensya na makumpleto ang sistema sa loob ng linggo. Tinutukoy na rin ng LTFRB ang listahan ng mga gasolinahang tatanggap ng subsidy cards upang matiyak na bawat ruta ay may mapagkukunan ng gasolina. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 9 ng Marso, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 71 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakalaga ng 37 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 7 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 53 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 53 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 78 piso at 63 sentimo. Nasa 68 piso at 4 na sentimo ang euro, 43 piso at 31 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 70 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pasok na sa round of 16 ng BNP Paribas Open si Indian
sa Indian Wells si Filipina tennis star Alex Ayala matapos umatras si world number 4 Coco Gauff dahil sa iniindang pananakit ng kaliwang braso. Hawak na ni Ayala ang kontrol ng laban, panalo sa unang set 6-2 at naka-hold ng serve para sa 2-0 na abante sa second set nang magpasya si Gauff na hindi na kayang ituloy ang laro. Matapos kumonsulta sa medical staff, nagretiro si Gauff mula sa laban. Sa kabila nito, nagyakap ang dalawa sa net bilang paggalang sa isa't isa at sa kanilang magandang samahan. Matatandaang nagpartner sila sa doubles sa Italian Open noong nakaraang taon. Ang matatag na simula ni Ayala ay naglagay sa kanya sa magandang posisyon bago pa man ang biglaang pagtatapos at isa ito sa pinakamagandang kampanya niya sa isang WTA 1000 tournament. Sa panalo, uusad siya sa round of 16 upang harapin ang 14th seed na si Linda Noskova. Nanggaling si Noskova sa isang mabigat na 3-set victory kontra Sorana Cîrstea 6-7, 6-4 at 6-4. Inaasahang magiging kapanapanabik ang kanilang sagupaan, tampok ang dalawang batang bituin na parehong naghahangad ng mas malalim na pagpasok sa torneo. Patuloy ang magandang takbo ni Ayala ngayong season habang tinatarget niyang umangat pa sa world rankings at patatagin ang kanyang pwesto sa hanay ng mga elite sa women's tennis. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Puro saya at highlights ang unang tatlong quarter hanggang sa magpasya ang All-Stars na oras na para manalo. Matapos ang sunod-sunod na dunk at tirang tres, hinigpitan ng North ang depensa sa huling minuto para maitakas ang 147-142 na panalo kontra South sa PBA Season 50 Arena Plus All-Star Game sa Candon City Arena. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa fourth quarter nang seryosohin na ng magkabilang panig ang laban. Pinangunahan ni na Justine Arana at Japeth Aguilar ang matitinding defensive stops ng North sa dulo. Nang mababa sa 140-142, kumamada si Arana ng dalawang magkakasunod na puntos para ibalik ang kalamangan. Pagkatapos nito, dalawang sunod na stops ang ginawa ng North bago tuluyang tinapos ni Aguilar ang laro sa isang 3-point dunk na nagsilbing dagger. Tumapos si Aguilar na may 29 na puntos at 6 na rebounds para masungkit ang kanyang ikatlong All-Star Most Valuable Player sa kanyang ikasampung paglahok. Nanguna si CJ Perez sa scoring na may 32 puntos habang nagambag si Arana ng 16 kabilang ang 12 sa final quarter. May 23 puntos si Juan Gomez de Leaño at 22 si Adrian Nocum. Sa panig ng South, nanguna si Alex Stockton na may 29 na puntos habang may 26 si RJ Abarientos sa isang matapang na performance. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang momentum ang baon ng National University papunta sa inaabangang rematch kontra De La Salle University matapos nitong talunin ang Ateneo sa straight sets 25-18, 25-18 at 25-15 sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Umangat sa 5-1 ang record ng Lady Bulldogs para makuha ang solong second place kasunod ng walang talong Lady Spikers. Sa linggo sa Mall of Asia Arena, muling magtatapat ang dalawang powerhouse sa pagtatapos ng first round, ang unang paghaharap nila mula nang isweep ng NU ang Lasal sa finals noong nakaraang season. Pinuri ni Coach Regine Diego ang teamwork ng kanyang koponan at sinabing dito nakasalalay ang kanilang lakas. Ito rin ang unang pagkakataon na makakarap niya sa UAAP ang dating niyang mentor na si Ramil De Jesus. Pinutol ng NU ang pag-asa ng Ateneo sa third set matapos ang 10-3 finishing run mula 15-12 hanggang sa 25-15 na pagtatapos.
Bumalik si rookie Sam Cantada mula sa shin injury at agad nagbigay ng match-winning kill matapos ang 1 oras at 28 minuto ng laro. Nanguna si team captain at co-finals most valuable player Vange Alinsug na may 18 puntos mula sa 14 na spikes, 3 blocks at 1 service ace. Nagambag si libero Shaira Hardio ng 11 digs at 5 receptions habang may 10 puntos si Ara Panique. May 6 na puntos at 7 excellent receptions si Cantada at 8 puntos si Alexa Mata mula sa attacks, blocks at aces. Bumaksak sa 0-6 ang Ateneo at susubukang makuha ang unang panalo kontra University of the East sa Sabado. Nanguna sina rookies Ana Hermosura at Donna De Leon na may tig 7 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa men's division, isang hakbang na lang ang kanilang ng Far Eastern University para sa first round sweep matapos nitong talunin ang University of the Philippines sa straight sets 25-14, 25-22 at 28-26 sa UAAP Season 88 Men's Volleyball Tournament. Umakyat sa 6-0 ang record ng Tamaraos at susubukan nilang kompletuhin ang sweep sa Sabado kontra karibal na University of Santo Tomas sa Mall of Asia Arena. Bagamat straight sets ang resulta, aminado si FAU head coach Edison Orculio na marami pang kailangang ayusin lalo na't 24 ang errors ang naitala ng kanyang koponan. Anya, kinapos sila sa counter-attacks kaya naging dikit ang dulo ng third set. Hindi naman basta sumuko ang UP sa pangungunan ni team captain Olayemi Rahim na naghatid ng mga clutch hit para itabla ang third set sa 23, 24 at 26. Ngunit hindi nagpatalo ang FEU at doon na pumasok si Ahmet Between para tapusin ang laban. Nagpasabog si Between ng 17 puntos mula sa 15 attacks, 2 blocks, 7 excellent receptions at 4 na digs. Siya rin ang nagbigay ng back-to-back hits para isara ang laro sa loob ng 1 oras at 22 minuto. Nagambag si Daula Donggala ng 12 puntos, kabilang ang 8 blocks mula sa 14 na total blocks ng FEU. Nanguna si Rahim para sa UP na may 16 na puntos, ngunit siya lamang ang umabot sa double figures. Bumagsak sa 2-3 ang Fighting Maroons. May 7 puntos si Tommy Castrodes at 6 si Milven Francisco. Susubukan ng UP na makabawi sa Miyerkules kontra USD sa Mall of Asia Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, tinapos ng Chris Cross ang first round ng 2026 Spikers Turf Open Conference na walang bahid matapos talunin ang Savoj sa straight sets 25-23, 29-27 at 25-17 itong linggo sa Phil Oil Center sa San Juan. Umakyat sa 5-0 ang King Crunchers matapos ang dikitang laban sa unang 2 set bago tuluyang umarangkada sa ikatlo. Pinangunahan ni Adrian Villados ang opensa sa 19 na excellent sets at 3 puntos habang nanguna si Alchi Gupiteo na may 14 na puntos mula sa 12 attacks, 1 block at 1 ace. Nagambag si 4-time most valuable player Jude Garcia ng 13 puntos, kabilang ang 12 successful attacks sa laban na inabot ng 1 oras at 26 na minuto. Unang talo ito ng Savoj na nagbigay ng 23 errors kumpara sa 14 lamang ng Chris Cross. Nanguna si Louie Ramirez para sa Spin Doctors na may 16 na puntos habang nagrehistro si Shawi Caritativo ng 12 puntos at 15 excellent receptions. May 9 na puntos si JP Bogawon, ngunit 5 puntos lang sina Mark Calado at Giles Torres. Mukhang makakapantay sana ang Savoj matapos umabante ng 21-16 sa second set, ngunit sunod-sunod na service errors ang nagbigay ng momentum sa Chris Cross. Sa third set, mabilis na lumayo ang King Crunchers sa 16-12 bago tinapos ni Nico Almendras ang laban sa isang malakas na kill.
Magsisimula ang second round ng Crisscross kontra Alpha Insurance sa Miyerkules habang may pagkakataon agad ang Savage na bumawi sa kanilang rematch sa Biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nagabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, mainit-init pa, posibleng nalalapit na ang kasal ng aktres na si Bea Alonzo at ng negosyanteng bilyonaryo na si Vincent Co. Matapos umanong ipahayag sa St. Peter the Apostle Parish ang kanilang marriage bans na karaniwang abiso sa publiko tungkol sa paparating na kasal. Nakasaad dito ang tunay na pangalan ni Bea na Philbert Angeli Escalante Ranolio. Gayunman, wala pang opisyal na pahayag ang dalawa tungkol sa balitang pagpapakasal. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagkaroon ng belated birthday greeting para sa Queen of All Media na si Kris Aquino sa Bahay Pangulo sa Malacanang Park na dinaluhan din na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Inorganisa ang simpleng salo-salo ng fashion designer na si Michael Leyva na malapit na kaibigan ni na Kris at ng First Lady. Saglit na dumalo ang Pangulo upang batiin si Kris at napansin niyang tila bumubuti na ang kalagayan nito matapos ang kanyang recent hospitalization. Matagal na ring may koneksyon ang pamilya Aquino at Marcos dahil sa ugnayan ng mga angkan ng Araneta at Cojuangco. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, nahimatay ang OPM singer na si Gigi Delana matapos ang kanyang concert sa Zamal Island City, Davao del Norte dahil sa matinding pagod o extreme fatigue. Agad siyang inansikaso ng production team pagkatapos niyang bumagsak matapos ang kanyang final song. Ayon sa pahayag ng Tritone Entertainment, maayos at stable na ang lagay ni Gigi at kasalukuyang nagpapahinga. Nagpapasalamat din ang kanyang team sa mga nag-alala at nagpadala ng mensahe at sinabi na kahit hindi maganda ang pakiramdam ay pinili pa rin ng singer na tapusin ang kanyang performance bilang respeto sa kanyang mga tagahanga. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ibinahagi ng aktres na si Max Collins na nagsimula na ang clipping niya sa London sa UK o United Kingdom para sa international film na American Road Trip. Nag-post siya ng behind-the-scene photos mula sa set kung saan makikita ang ilang dramatic scenes sa kagubatan. Ang pelikula ay isinulat at idinirect ni Anthony Roberts at makakasama niya rito ang aktor na si Johnny Weldon. Bukod dito, may isa pa siyang international film na Big Tiger kasama si Alden Richards. Mapapanood din siya sa isang online streaming platform na The Master Cutter kasama si Ding Dong Dantes at Shuvi Etrata na ipapalabas sa susunod na buwan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa uli nating chika for today, nag-viral sa social media ang dancer host na si Eli ng programang Wawa Win mula sa game show na Willionario nga. Kokorek natin yan, Willionario. Matapos siyang magkamali ng salita habang live sa programa na pinangungunahan ng host na si Willie Revillame. Sa halip na sabihing hawakan ang mga tiket, aksidente niyang nabanggit ang isang maselang salita dahilan upang matawa ang mga manonood at agad itong kumalat online. Agad namang itinama ni Willie ang sinabi ni Eli at pabirong sinabi na hahampasin daw ang naturang host, ngunit hindi naman siya pinagalitan ng live. Samantalang nagbigay ng reaksyon ang komedyante at host na si Tuesday Vargas na nagsabing hindi siya nabahala sa pagkakamali ng dancer kundi sa akmang kilos ni Willie na tila mananampal habang nagsasalita. At wala pang opisyal na aksyon o paalala mula sa Movie and Television Review and Classification Board kaugnay ng insidente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay sa ating palatuntunan para sa araw na ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.